There was a proposal from the NDRMC, which I approved, that we will declare a national calamity because ilang regions na yan, there will be almost 10 regions, 10-12 regions that will be affected. Nagdesisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isailalim ang buong bansa sa state of calamity. Ito ang inanunsyo ng Pangulo kasunod ng pakikipagpulong sa mga opisyal ng pamahalaan sa headquarters ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kanina. Tinalakay dito ang estado ng mga lugar na lubhang napinsala ng bagyo. Ayon sa Pangulo, umabot sa 12 rehiyon ang apektado ng bagyo. Pinakamatinding tinamaan ang probinsya ng Cebu. Kaya naman inaprubahan ni PBBM ang rekomendasyon ng NDRRMC na magdeklara ng State of National Calamity. Dahil dito, mailalabas kaagad ang kinakailangang pondo na magagamit sa pagresponde sa mga naapektuhan ng bagyo. That gives us the quicker access to some of the emergency funds, number one. Secondly, it mapapabilis ang ating procurement so that we don't have to go to the usual bureaucratic procedures and we can immediately provide assistance to the victims of the storms. Magpapatupad rin ang price freeze sa lahat ng pangunahing bilihin. Nakausap po mismo natin ang pamunuan ng DTI at sila po mismo ang patungkol sa price freeze or pag-monitor ng mga halaga ng basic commodities and items. Ito po ay pangkalahatan. 760 million pesos na financial assistance ang ibinigay ng Pangulo sa mga lugar na apektado ng bagyo. Kasunod ng pag-aproba sa deklarasyon ng State of National Calamity, pinaghahanda na rin ni Pangulong Marcos ang lahat ng kinauukulang ahensya ng pamahalaan para sa paparating na bagyong Uwan na nagbabantang maging super typhoon. Unfortunately, meron tayong inaabangan na parating na may potensyal na maging mas malakas pa. Itong natin napangalanan na Uwan. And so we are also preparing for that. Malaking hamon ngayon sa gobyerno ang pagresponde sa iniwang pinsala ng Bagyong Tino at bagamat hindi pa tuluyang nakakabangon, paghahanda naman sa Bagyong Uwan na maaari nang maramdaman ngayong weekend ang inaasikaso ng pamahalaan. Yung pinakamalaking problema na nakita namin is that yung tao na, yung lahat ng personnel natin nandun ngayon sa Visayas para asikasuhin nga ang relief and support ng pamahalaan doon, ay kailangan na natin pag-isipan kung ilan doon, kung sino doon ang pwede nang dalhin para paghandaan na yung Uwan, which is going to hit central and northern Luzon. Mukhang ang landfall sa Cagayan na naman. Ayon sa Malacanang, nagpadala na ng first responders sa mga lugar na posibleng dadaanan ng super typhoon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.